So, mag-uumpisa na tayo. So, dito, wait lang, baka hindi pa na-share yung screen ko. Ayan, naka-share na pala yung screen ko. Naka-share na siya. Oh, nakikita nyo na yung chart? Opo. Okay, so, dito tayo ngayon sa BTC USDT perp chart at 1-day time frame. So, first topic natin is about market structure. So, ano ba yung market structure? Yung market structure is yung pattern ng chart, kung ano yung galaw niya. So, i-take note nyo na lang, yung market structure is merong 3 types, which is yung accumulation or ranging. Ang ranging ay tulad nito. Parang hindi siya umaangat at hindi naman siya nagbre-breakdown. Kumbaga meron siyang price range lang na kung sa peso pa is yung price range ng peso to dollar is 45 up to 60. So hanggang dyan lang siya nag-up and down. So dito sa BTC sa 1 hour time sa 1 day time frame, meron tayong dito yung market structure niya is ranging or accumulation phase. So nag-accumulate siya. So ito yung first type of market structure. Then ang second type naman is uptrend. So yung uptrend is yung diagonal form na paakyat. So tulad nito. Sa 1 day time frame, from like dito siya nag-umpisa kasi dito makikita nyo next itatopic natin yung support and resistance. Dito nakikita nyo na nag-break siya sa previous resistance ng ranging. So after siya nag-break, yung next structure niya is nag-uptrend. So kumbaga kung if ever din na nasa baba itong mga candles na to at nag-breakdown, most likely ang mangyayari is yung downtrend. So dito, ito yung uptrend. Paakyat tayo. So nag-start siya ng uptrend since October 23. October 23 up to now, nasa uptrend tayo. Kumbaga nasa bullish trend. Ito yung bullish trend. So pag nasa bullish trend tayo, mas pabor pag naglo-long trade tayo. Hindi siya advisable na mag-short trend kasi mag-short trade kasi nasa bull market tayo. Kasi kung mag-short ka tapos hindi ka makapag-stop loss, like nag-short ka dito kasi kita mo bumaba tapos nag-greedy ka, dahil sa greedy mo, nag-assume ka na bababa ka dito. Anong nangyari is, dahil nasa bull trend na tayo kasi nag-breakout siya sa ranging phase natin, nag-breakout siya sa resistance. Kung hindi ka nag-stop loss tapos nag-short trade ka, matatalo ka ng 200% plus, which is ubos na yung capital mo. Liquidated ka talaga pag ganito. Kung meron kang 1 million, ubos talaga. Kaya napakadelikado pag nagka-counter trade ka. So kung ano yung trend, dapat yun yung sabayan mo. Huwag mong i-counter kasi parang ang nangyayari, ikaw versus ang mundo. Which is wala ka talagang laban dyan. So, ito yung uptrend. At yung downtrend naman is yung opposite ng uptrend. Siyempre, so, dito, makikita natin pag nasa downtrend na tayo, pag ito yung mangyayari sa chart. So, for example dito, so meron tayong low, meron tayong high. So, ma-determine natin kung uptrend tayo is when pag nag-pullback siya, nag-correction, hindi na siya aabot sa previous low natin. So, dito, tinatawag itong higher low. Kasi paakyat siya, hindi siya nag-breakdown sa previous low natin. So, dito naman, ito na yung higher high, ito na naman yung resistance kumbaga. So,
nag-correction siya, hindi siya umabot hanggang dito. Kasi pag umabot siya hanggang dito, meron na tayong sign of downtrend. So, since dito lang siya, or dito, or kahit dito, basta hindi siya bumaba hanggang dito. So, dapat, so dito tayo nag-start. So, dito lang siya nag-pullback, nag-correction, tapos, nag-higher high na naman tayo dito. So, sa ganitong trend, ito yung uptrend. Hindi siya umabot na dito. At yung downtrend naman is yung opposite. So, kumbaga dito, dito tayo sa current price, meron na tayong all-time high dito sa 5. Sa phase na to is correction. But since downtrend yung pag-uusapan natin, ang mangyayari dito is when, for example dito, sa uptrend dapat yung low, itong higher low, hindi siya bababa dito. Tapos yung high naman is hindi siya bababa sa yung previous high. So kumbaga kung mag-higher high ka dito, hindi na to higher high matatawag kasi hindi mo nalampasan yung previous high. So dapat kung uptrend is ganito talaga yung structure. Pag aakyat siya, dapat lalampasan mo yung previous high. So, same dito. So, dito, makikita natin na nasa uptrend pa tayo sa 1-day time frame. Then, after nito, ang possibility is, kasi meron na naman tayong pullback, itong correction na to, possibility natin dito, kung magkukontinue yung uptrend is, lalagpasan na naman natin yung itong 5, itong previous resistance or previous high natin. Kahit saan dito, basta malagpasan lang natin to, ibig sabihin is nasa uptrend pa tayo. Pero pag ito naman is magda-down siya hanggang dito, mas mataas yung chance na magda-downtrend na tayo. Pag nagda-down siya, dito siya magsusupport. Mas mababa siya sa previous low natin. So sa current situation natin ngayon kay BTC, meron tayong pullback. Dito yung current price. It's either na magpapas siya sa all-time high or bababa siya sa previous low natin. So if ever bababa siya sa previous low natin, ito na yung tinatawag na lower high. Kasi pababa siya, hindi niya na nalalagpasan yung previous high natin. So ang mangyayari dito, opposite na yung itong correction natin. So ang nagiging correction is pataas, then yung pababa naman niya is mas mataas yung range nila. So ito na yung mangyayari sa downtrend. Ito yung mangyayari sa downtrend. So siguro excited na kayo na mangyari to kay Bitcoin. So hanggang aabot tayo ng 30,000, posible yan. Pero sa ngayon, nasa bullish trend tayo. At ito yung current price. So may chance pa rin tayo na mag-continue ng bullishness or uptrend natin o ano yan. So ito yung tatlong market structure. So meron tayong ranging, katulad dito or nag-accumulate yung coin, hindi siya ganun ka-taas yung range nila. Dito yung support, ito yung resistance, then yung uptrend is pataas, diagonally, then yung downtrend naman is pababa. So like dito, nandito tayo sa 1-day time frame. Itong 1-day time frame is much more na ginagamit natin as our base. Like ito yung basihan natin sa trade natin. Lalo na pag mag-trade tayo sa lower time frames. Kasi like dito, itong correction na to dito, itong wave 2 na to dito is downtrend siya.
pag nasa lower time frame tayo. So if ever mag-trade kayo like ganito, at least na makikita nyo kung ano yung situation ng structure ng market natin. So tatanggalin ko muna tong mga drawings na to. So dito nakikita natin sa lower time frame. So overall nasa uptrend tayo or bullish trend. Pero dahil sa mga corrections, meron din tayong makikitang downtrend pag nasa lower time frame tayo. So ito na, for example natin, dito matatawag nating ranging. Ranging siya dito. Kasi ang nangyari is like dito, ito yung ranging phase. Kasi like yung sinasabing double top, so dito nangyari siya, hindi siya tumaas at ni-respect niya yung previous resistance. Tapos dito naman ito yung support. So hindi siya mas bumaba pa dito, hanggang dito lang siya. Tapos ilang ulit yung price na nasa level ng dito. So ito yung ranging sa 1 hour time frame. Then after nito nag-breakout siya, meron tayong uptrend. So bakit naging uptrend siya? Like yung sinabi ko kanina, dapat yung structure niya is ganito. Yung previous low, like itong higher low dito is dapat hindi bababa sa previous low natin. So like itong wave 3 natin is nasa itaas siya ng number 1. Tapos nag-correction na naman siya. Hindi siya mas mababa sa 2, then sa 5. So uptrend siya. So para meron kayong idea paano pumasok ng mga trade. So pag mag-check kayo ng chart, like for example dito, nakita nyo meron tayong accumulation phase. Tapos magla-line na kayo dito, kumbaga, meron kayong line dito. Once na break yan, alam nyo na ang kasunod dito is more likely uptrend. So pag napasukan mo ito, tapos napasukan mo dito, tapos nag-correction siya. Umakyat siya, tapos bumaba, nag-correction. Tapos if ever yung correction hindi siya bababa pa sa pinasukan mo, ibig sabihin itong correction na to is pwede mong pasukan ulit. So sa ganito, ang nangyayari is ito yung tinatawag na nating scalping pag nasa mas lower time frame pa tayo. Pero dito, since nasa 1 hour time frame tayo, pwede to siya na matawag nating day trade. So pagpasok mo dito, tumaas na naman siya. So bago siya tumaas dito, meron tayong resistance dito. So if ever na hindi siya yung umangat agad dito, hindi siya nag-breakout agad, so since dito ka nakapasok, meron ka ng profit. So pag nasa resistance ka, like dito meron ka ng 3%, pwede mo nang iangat yung stop loss mo ng 1%. Like may stop loss ka na dito. So if ever anong mangyari sa trade na to is panalo ka na. So ganito po yung market structure natin, yung ranging, uptrend, tsaka ito na yung downtrend. So paano naging downtrend to? Naging downtrend siya kasi pag correction niya or yung pagbaba niya is dito okay pa kasi hindi pa siya bumaba sa previous low natin. Pero ang nangyari dito is yung high niya naman is hindi niya na nakayanan na mag-break sa previous resistance or itong 5. So ang possibility dito is nasa papunta tayong downtrend. So ito na nga nangyari, hindi siya
nakapag-breakout sa previous resistance, ang kasunod doon is ganito na. So ito na naman yung low natin. So mas higher confirmation na pa-downtrend tayo kasi nag-breakdown siya sa previous low natin or itong number 4. So pag breakdown niya, nag-pullback na naman siya pero yung pullback niya is pang downtrend na, hindi na yung pullback na pang uptrend. So nag-pullback siya hanggang dito lang. So pag dating niya dito is bumaba na naman siya. So pagbaba niya, so ang nangyari, downtrend na talaga itong market na to dito kasi kahit yung current candle natin is mas lower na siya sa number 2 or itong wave 2 dito. So after nito, ano bang nakikita nyo? Di ba nasa ranging na naman tayo? So paano ba Accumulate ka na naman. nag-accumulate na naman siya. So ganun lang yung pattern ng market. So pag-accumulate niya, ganyanin mo na naman ulit. So meron tayong tatlong resistance dito, nag-break ka na naman dito. So pag break dito, nakapasok ka, tumaas siya. So okay pa. Pero dito na naman yung confirmation na hindi pa pala siya uptrend. Kasi nangyari, nag-drop pa siya below sa, kumbaga ito yung tinatawag na fake out. Fake out lang siya. So once nag-drop siya from your entry, so invalid yung trade mo dito. So kumbaga stop out ka na. So since meron na naman tayong resistance dito, nakukonsider na natin to siya dito na part sa accumulation phase. Ganyan. So ito na yung nangyayari. So hanggang dito. So ito yung resistance natin sa accumulation phase. Ito naman yung support. So ang nangyari dito nga nakita nyo, ilang ulit siyang nag-support. So support dito, then dito naging support din kasi hindi na siya bumaba pa. So dito nag-fake out pa. Saka dito. So ang next nangyari dito is nag-breakdown siya. So pag breakdown niya, nasa profit ka, at ang nangyari na naman sa sunod is bumalik siya pataas dito sa base mo, itong breakdown na to kung nakapasok ka dito. So nasa profit ka, umakyat na siya, at sa pag-akyat niya, so invalid na yung downtrend natin dito. So ito na naman yung makikita natin na itong tawag na to, itong uptrend na structure. Kasi ito na naman yung ganito. So dito tayo nag-low, nag-up siya, tapos nag-low. So di ba halos magkapareha lang ang nangyayari. So after nito, nag-correction naman. Tapos, so ito yung sign kung ano yung uptrend tsaka downtrend, then yung ranging phase. So sa uptrend, dapat yung trade mo is long trade. Kung nasa ranging phase naman tayo, mas maganda dito is scalping or hindi ka nag-trade. Kasi walang masyadong momentum dito. Kasi nasa gitna ka palagi. So mas maganda dito is kung nag-i-scalp ka lang. Kasi alam mo na kung if ever yung current price is nandito sa support, so mas pabor kung maglo-long trade ka. Tapos if ever naman yung price is nandito sa taas, mas pabor pag nag-short trade ka. So yan yung scalping dito. So pag nag-uptrend naman tayo, dapat naka-long ka. Tapos kung nasa downtrend tayo, dapat naka-short trade ka. So ito yung market structure. So pupunta na tayo sa support and resistance. So tatanggalin ko muna yung mga drawing. So
basically, yung support and resistance, may dalawang type siya. So, support and resistance. So, ang dalawang type ng support and resistance is horizontal tsaka horizontal. Tsaka, ano na to? Diagonal. So, tapos sa market analysis naman, meron tayong dalawang types which is market analysis. Meron tayong tinatawag na technical at yung ikalawa naman is psychological. So dito, una tayo sa anong unahin natin na dito. So una tayo sa psychological. So kasi mas dito tayo nag-base psychological and technical. So sa psychological, nagbe-base tayo ng support is pag ganito. So dito tayo pa rin sa 1 hour time frame. So yung sinabi ko kanina na mas higher time frame, mas solid yung support and resistance niya. Like for example dito, pag uptrend tayo sa 1 day, expected talaga na pag sa lower time frame tayo, mas malakas yung uptrend. Pag meron mang time na nagdra-drop siya, is short-term correction lang yan. Kasi in higher time frame is nasa uptrend tayo. So kung if ever makakita ka na nag-drop sa 1 hour, wag mong iisipin na yun na talaga ang mangyayari sa market. Like magdadump na siya hanggang 3,000 yung si Bitcoin. So dito tayo magbe-base sa higher time frame. But since active trader tayo, ito yung basihan natin si 1 day. Din dito tayo sa lower time frame mag-set up ng mga trades natin. So since nasa support and resistance pa tayo, kasi later on tuturo ko sa inyo kung paano papasok ng trades using this basic indicators and analysis. So dito, basically yung support is yung price na nasa baba. To make it simple, yun lang talaga yung support. So ito siya is psychological kasi wala siyang basihan na mga numbers natin dyan or anong mga indicators na gamit natin. It's just, ito yung nakikita natin na sa price na to, nagre-respect yung mga retailers or mga involved sa market na hindi na sila mas bababa pa dito. So, yung resistance naman is opposite ng support, which is yung price na nasa itaas, like dito. Ito yung resistance. So, dito tayo nag-start sa March 24, ito yung resistance, ito yung support. So, bakit naging resistance siya? Kasi yung price is hindi na siya umangat pa. So, kumbaga sa price na to, yung mga tao sa market is ayaw na nilang bumili pa sa price above 7,500. So hanggang 57,200 lang. Hindi na sila gusto pa na bumili ng Bitcoin na yung price is 58 or 57,500. So ito siya naging resistance. So since wala nang gustong bumili ng mahal, yung mga sellers naman is napipilitan na magbenta ng mura para merong bumili ng Bitcoin nila or yung product nila. Kasi kumbaga si Bitcoin is yan yung product. Kung negosyante ka, yan yung binibenta mo. So
para ka rin na nangungompra or bumibili tapos ibebenta mo ng mahal. So, yan yung basic ng trading. So, dito, since wala nang gustong bumili ng mahal, tapos ikaw meron ka pang maraming supply or stock ng product mo, para mabenta mo agad yung product mo is ibebenta mo ng mura. So, ito yung nangyayari dito. Ikaw na nakabenta pa dito ng medyo mahal, itong nangyari dito, itong mga nagbenta dito, karamihan dito is yung mga FUD, yung mga kumbaga, hindi nila talaga alam yung pinagagawa nila. Kaya, bumili sila dito, bininta na lang nila ng mura. Pero hindi po ganon kung tutuusin sa nangyari dito. Kasi, yun nga, hindi tayo bibili sa resistance. Kasi sa resistance, kumbaga dito, ito na yung resistance, wala nang gusto pang tumaas pa yung price, dito tayo magbibenta, tapos bibili tayo sa support kung yung price na ayaw niya nang bumaba. So ito yung support dito. So after dito, nasa support na tayo kasi paano natawag to siyang support kasi sa ilang hours, like sa 5 hours dito, kasama na rin to dito sila, sa 5 hours na to, hindi siya nag-drop yung price. So kumbaga sa price na to dito is nag-accumulate yung market or yung mga traders. Nag-accumulate, bumibili sila dito sa price na to. So syempre, if marami yung nakabili sa price na 52,000, like ano ba? Okay, so dito sa 51,000, kung maraming bumibili dito, kasi hindi na siya nag-drop eh. So likely dito na nag-accumulate. So basically, yung mga nakabili dito, ibibenta talaga nila ng mahal. Or like dun sa point na dito sila nagbebenta sa 60,000. Pero kaya minsan hindi talaga aabot ng 60,000 kasi mostly din sa bumibili dito is gusto nila ng profit agad. Kaya kahit umangat lang ng konti, is ibebenta na nila. Kaya hindi yun aakyat kaagad yung price kasi ganito yung nangyayari kasi meron talagang mga active traders at lalo na yung mga robots dyan. Kasi sa market, more likely 90% is robot yung nagtre-trade. Kaya tayo ano yung tawag? Kung ano yung nakikita natin sa market is pababa, pataas at pababa talaga siya. Hindi yung biglang taas lang talaga lagi. So meron talagang correction kasi nagti-take profit din yung mga active traders or yung mga full-time traders. So ito na nga. After nito, nag-accumulate siya. So sa nangyari dito is hindi siya nag-breakout sa resistance. Hanggang dito lang siya. So, di ba pag ganito ang nangyari is nasa may potential tayo na magda-downtrend. Kasi sa nangyari dito is ilang hours din siya na hindi na siya ano tawag dito, yung magbre-breakout sa previous resistance natin. So ang chances talaga nito pag hindi makapag-breakout is magdra-drop. So ito na yung nangyari dito. Nag-drop siya. So ito yung psychological na market analysis ng support and resistance. Tsaka yung sa diagonal naman kasi ito horizontal, yung sa diagonal naman na psychological is yung ganito, yung trend lines. So, since hindi pa natin yung mga triangle, yung basic trend lines lang. So, ang trend line nito is tulad nito. So, for example, dito yung support natin. After support natin, dapat meron kang connection sa yung pullback or correction. Like dito, market structure kanina ng uptrend. So, yung wave 2, hindi siya nag-drop below zero or yung previous low. So, ganyan yung
uptrend natin kanina. So, paano ba na-apply yung trend line? So, yung trend lines is yung nag-a-advance ka, like, pag meron ka ng connection dito, like, kung sa pullback na to, meron ka ng connection, pwede ka nang gumawa ng imaginary line mo. So, ganyan yung imaginary line. So, kahit hanggang dito pa. So, as long as yung price is hindi siya magdra-drop dito, below sa trend line na to, consider na paakyat pa yung price or uptrend pa siya. So, pero ang nangyari dito is nag-breakdown siya. So, ito na yung sinasabi ng iba na pag once mag-breakdown, like dito, is mag-short sila kasi nag-breakdown. Same din dito, yung mga trend lines. So, dito, pag meron kang nakitang connection, like meron ka ng dalawang connection, hanggang saan na yan mo ilagay dyan. So, dito, meron ka ng psychological na thinking na yung price is gaganito lang hanggang sa umabot siya sa taas. So, if ever, so ganito, meron ka ng thinking na ganyan. So, psychological lang to siya. So, if ever nag-drop or lumagpas siya sa linya or nag-breakdown, consider to dito na mag-short trade ka. Pero ang nangyari is fake out. So, ito na yung sinasabi kong fake out sa mga trend lines. So, pag fake out niya, so talo ka na dito, bumalik na naman siya, pero pagbalik niya is hindi na ni-respect yung trend line mo like dito. So, lahat ng ginagawa mong imagination dito is nagiging invalid na. So, hanggang dito lang pala siya. Wala na yung mga ganito. So, after dyan, nag-fake out siya, tapos dito naman is lumagpas siya, hindi na siya nakakaya pa na mag-touch sa upper trend line natin. So dito, sa bagong candles na to dito is gagawa ka na naman ng bagong trend lines mo. So meron ka na namang mga imaginary lines. Once meron kang mga connection like dito, so like dito ka nag-start tapos naka-connect ka sa itong previous support kasi matatawag natin itong support kasi meron dalawang candles na nag-respect siya sa price na to dito. Tapos wala pang, kumbaga sa current price, hindi pa siya mas mababa sa previous low, like ito yung previous low natin dito. So mas nako-consider natin na maging part pa siya sa trend line natin. So in regards sa trend line and support, dalawa yung pagpipilian natin, yung wick or yung body. So basically, most of the time ang ginagamit ni market is yung body. Kasi itong wick na to is ginagamit lang para stop loss hunter. Tinatawag diyan kasi pag nakita ni exchange or yung mga whales na madaming nag-stop loss diyan or like yung sa price na yan is maraming maliliquidate, kinukuha nila. Kaya meron tayong mga mahahabang wick. So, like dito, since yung kaninang lines natin is naging invalid na, tapos nag-short trade ka, tapos fake out lang pala, so gumawa na naman tayo ng bagong trend line. So, ito yung trend line natin. Tapos dito naman, meron tayong horizontal resistance. So, psychological pa rin to dito. Tapos, pwede ka rin mag-trend line. Basta meron ka lang dalawang connection na makukuha like dito or dito ka mag-start sa top. So, yan. So, pag meron kang dalawang connection, ini-imagine mo na
pag mag-breakdown siya dito, mag-short ka. Pero pag mag-breakout naman siya dito, maglulong ka. So, ganyan yung imaginary na support and resistance using trend line. So, ganyan po siya. So, dito, pwede kang maglong, pero ang problema dito is meron tayong previous resistance. So, kumbaga, kinakalculate mo na kung magkano lang profit mo dito. So, for example dito, if ever papasok ka ng long trade, tapos meron tayong resistance dito, gamitan mo ng itong, anong tawag to, price range. So, mami-measure mo na sa if ever papasok ako sa trade na to, meron lang akong 1.37% na win na panalo, if ever. Kasi, ito yung tawag na day trade. So, ito yung estimate mo if ever papasok ka dito. Tapos, kung mag-i-stop loss ka naman, so dapat yung stop loss mo, since ito yung breakout mo dito na level, or dyan, or sa next candle, mag-breakout siya, yung stop loss mo naman is yung previous low. So, dito ka mag-i-stop loss. So, yung stop loss mo is negative 1.29, which is almost 1:1 ratio ka lang dito. So, ganyan yung galaw ng trend lines or yung psychological natin na support and resistance. So, ito yung diagonal, yung trend line, ito yung diagonal, then meron tayong horizontal, like dito, ito yung breakout dito, ito yung breakdown, ito yung breakout. If ever lalabas yung current candle dito, like nung nangyari dito, yung ginawa natin. So, if ever nag-search kayo ng mga pairs, so at least meron na kayong idea kung paano i-apply yung mga trend lines. So, like dito, nag-drop siya. So, akala ng karamihan is magdra-drop na yung price. Pero ang nangyari is fake out. So, yung technical naman is yung gagamit tayo ng EMA. So, i-take note nyo na lang to. It's 1 minute na lang natira. So, i-stop ko muna tong Zoom na to kasi gagawa tayo ng bagong link. So, ito yung support and resistance natin using psychological analysis. Then, after nito, magre-record tayo ulit.